Magandang umaga mga bata. Pag-aaralan natin ngayon ang Mother Tongue. Ikalawang markahan, ikatlong linggo. Ang ating aralin ay Panghalip Panao na Paari. Layunin, pagkatapos ng araling ito, inaasahan na matututuhan at maisasagawa mo ang layuning nagagamit at nakasusulat ng talata gamit ang panghalip panao na paari. Ngayon, tingnan natin kung naaalala nyo pa ang mga pinag-aralan natin nung nakaraang aralin. Bilugan ang panghalip panao na ginamit sa bawat pangungusap. Unang bilang, sila ang pupunta sa palaruan. Ang panghalip panao sa unang bilang ay tama sila. Ikalawang bilang, kami ay mamamasyal sa Tagaytay. Ano naman ang ginamit na panghalip panao sa ikalawang bilang? Magaling kami. Ikatlong bilang, siya ang aking guro sa Filipino. Ang panghalip panao naman na ginamit sa ikatlong bilang ay tama siya. Ikaapat na bilang, nanood ako ng pelikulang Pilipino. Ang sagot sa ikaapat na bilang naman ay tama ako. Ikalimang bilang, si Jovit Baldovino at Charis Pempenko ay magagaling na mang-aawit. Sila ay kilala na sa buong mundo. Ang panghalip panao na ginamit sa ikalimang bilang ay tama sila. Basahin at unawain ang dialogo. Linggo ng umaga, may pinuntahan ang kanilang ina na si Aling Linda. Inihabilin niya sa kanyang mga anak na sina Tina, Karen, at Alan ang mga dapat gawin habang siya'y wala. Narito ang pag-uusap ng magkakapatid. Ang sabi ni Tina, inihabilin sa atin ni nanay ang paglilinis ng bahay. Magtulungan tayo upang matapos natin ang ating gawain sa bahay. Ang sabi naman ni Karen, opo ate, sa akin po ang walis at basahan. Ako ang magwawalis ng sahig. Ang sabi ni Alan, ako ang mag-iigib ng tubig. Ang sabi naman ni Tina ay, sa akin naman ang paglalaba. Nagtulong-tulong ang magkakapatid at madaling natapos ang kanilang gawain. Mula sa ating binasang dialogo, sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Unang tanong, sino ang naghabilin sa magkakapatid? Tama, ang naghabilin sa magkakapatid ay si Aling Linda. Ikalawang tanong, sino-sino ang magkakapatid? Tama, ang mga magkakapatid ay sina Tina, Karen at Alan. Ikatlong bilang, ano-ano ang inihabilin ni Aling Linda sa mga anak? Tama, ang inihabilin ni Aling Linda sa mga anak ay ang mga dapat gawin habang siya'y wala pa. Ikaapat na bilang, ano ang masasabi mo kina Tina, Karen at Alan? Tama, sina Tina, Karen at Alan ay masunurin at mababait na bata.
Ikalimang bilang, gusto mo ba silang tularan at bakit? Maaari ko bang marinig ang inyong sagot, mga bata? Ngayon, bigyan pansin ang mga salitang hango sa dialogong iyong binasa. Pag-aralan at basahin ang mga salita. Sa titik A, kanya, akin, iyo. Titik B, atin, inyo, natin, kanila, amin. Ang tawag sa mga salitang iyong binasa ay panghalip panao na paari. Ang panghalip na pumapalit sa ngalan ng tao na nagmamay-ari ay tinatawag na panghalip panao na paari. Ito ay maaaring isahan o maramihan. Ngayon, narito ang karagdagan na inyong gagawin. Gawain 1, panuto, isulat ang wastong panghalip na paari sa bawat patlang. Gamitin ang akin, iyo, kanya. Unang bilang, maganda ba ang damit ko? Bigay ito sa patlang ni nanay. Ang sagot ay tama, akin. Basahin muli natin. Unang bilang, maganda ba ang damit ko? Bigay ito sa akin ni nanay. Ikalawang bilang, Jen, patlang ba ang baunan na nasa mesa? Nakasulat doon ang pangalan mo. Ang sagot sa ikalawang bilang ay tama, iyo. Basahin natin muli kasama ang ating sagot. Ikalawang bilang, Jen, iyo ba ang baunan na nasa mesa? Nakasulat doon ang pangalan mo. Ikatlong bilang, ang galing talagang gumuhit ni Marlon. Patlang ang unang parangal. Ang sagot ay tama, kanya. Basahin natin, ikatlong bilang, ang galing talagang gumuhit ni Marlon. Kanya ang unang parangal. Ikaapat, ibinigay sa patlang ni Mila ang bayabas dahil alam niyang paborito ko iyon. Ang sagot ay tama, akin. Basahin natin, ikaapat na bilang, ibinigay sa akin ni Mila ang bayabas dahil alam niyang paborito ko yon. Ikalimang bilang, Lenny, patlang ba ang payong na ito? Ang sagot ay tama, iyo. Basahin natin muli. Ikalimang bilang, Lenny, iyo ba ang payong na ito? Gawain 2. Narito ang panuto, basahin at bilugan ang tamang panghalip panao na paari na pamalit sa mga pangalang nasa loob ng kahon. Unang bilang, ako si Lino. Pinahahalagahan ni Lino ang pagkakaibigan namin ni Miko. Ano ang tamang sagot? Mo, ko, iyo. Ang tamang sagot ay tama, ko. Ikalawang bilang, ikaw si Mila at ikaw si Betty. Ang pagsasamahan ni Mila at Betty ay matatag. Alin ang tamang panghalip panao na paari
na pamalit sa pangalang Mila at Betty. Namin, ninyo, natin. Ang sagot ay tama, ninyo. Ikatlong bilang, siya si Luis, ako si Carlo. Ang turingan ni na Luis at Carlo ay parang magkakapatid. Narito ang pagpipilian, namin, niya, natin. Ang tamang sagot ay namin. Ikaapat na bilang, ang gusto ng mga mag-aaral ay makapasok na sa paaralan. Sabik na kaming makita ang aming kaklase. Ang pagpipilian naman ng sagot ay niya, namin, ninyo. Ang tamang sagot ay namin. Ikalimang bilang, ang pagtutulungan ng mga tao sa panahon ng pandemya ay dapat panatilihin. Ang pagpipilian ng sagot ay natin, kanila, kami. Ang tamang pamalit sa ikalimang bilang ay natin. Ngayon, tandaan natin, ano ang panghalip-panao na paari? Mula sa mga pinag-aralan natin, alam mo na ba kung ano ang ibig sabihin? Alamin natin. Ang panghalip-panao na paari, ito ay pamalit sa ngalan ng tao na nagmamay-ari ng isang bagay. Ito ay maaaring isahan at maramihan. Ang halimbawa ng ginagamit para sa isahan ay akin, ko, iyo, mo, niya. At ang halimbawa ng ginagamit para sa maramihan ay atin, natin, amin, ninyo, at kanila. Handa ka na bang gawin ang susunod na pagsasanay? Narito ang panuto. Basahin ang kwento at bilugan lahat ng panghalip-panao na paari na makikita sa kwento. Sabayan niyo akong basahin ang kwento, mga bata. Si Unggoy at Pagong. Isang araw, dahil namamanglaw sa kanyang bahay, naisipan ni Pagong na magliwaliw. Habang siya'y naglalakad, nakakita siya ng puno ng saging. Ang panghalip-panao na paari na nakita natin sa ating binasa ay tama, kanya. Naisipan niya itong itanim, subalit hindi niya ito mabuhat, kaya tinawag niya si Unggoy upang magpatulong dito. Pumayag si Unggoy, pero humingi ito ng isang kasunduan. Sa binasa natin, may nakikita ba kayong panghalip-panao na paari? Tama, ang mga panghalip-panao na paari sa binasa natin ay niya. Ituloy nating basahin ang kwento, mga bata. Kung papayag ka na paghatian natin ang puno, kukunin ko ito. Sa akin mo ibibigay ang bahaging itaas ng puno na may dahon, at sa iyo naman ang ibabang bahaging may ugat. Nalumbay si Pagong pero pumayag na rin siya sa gusto ni Unggoy. Ngayon sa binasa natin, nakarugtong ng kwento, may nakikita ba kayong panghalip-panao na paari? Tama, natin, ko, akin, mo, iyo, at siya.
Yan ang mga halimbawa ng panghalip-panao na paari. Pareho nilang itinanim ang kanilang bahagi. Inalagaan ni Pagong ang kanyang tanim. Ngayon, may nakikita ba kayong panghalip-panao sa huling bahagi ng kwento? Tama, ang mga panghalip-panao na paari sa huling bahagi ay kanilang at kanyang. Ngayon, para sa inyong offline activity 1, panuto, basahin ang mga pangungusap, bilugan ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, huwag mong kalimutang maghugas ng patlang, kamay upang makaiwas sa sakit na COVID. A. Iyong. B. Kanila. C. Kayo. D. Mo. Ikalawang bilang, ugaliin patlang ang pagkain ng gulay at prutas. A. Nila. B. Kayo. C. Natin. D. Mo. Ikatlong bilang, ang pag-inom ng gatas ay mahalaga sa patlang katawan. A. Ikaw. B. Mo. C. Ating. D. Tayo. Ikaapat na bilang, ang patlang, bag ay inihanda na ni ate. A. Iyong. B. Aking. C. Kanila. D. Kayo. Ikalimang bilang, ang mga gulay na ito ay sariwa galing sa patlang pananim. A. Kanya. B. Aming. C. Kayo. D. Sila. Ngayon, para sa inyong homework 2, sagutan ang mga sumusunod na gawaing inihanda ko para sa iyo. Narito ang panuto. Sumulat ng 5 maikling talata. Gamitin ang panghalip-panao na paari. Maaari kayong pumili dito sa mga ibinigay kong halimbawa ng panghalip-panao na paari. Ito ang mga sumusunod. Akin, iyo, kanya, atin, inyo, kanila, amin. At dyan po natapos ang ating aralin sa Mother Tongue. Maraming salamat sa pakikinig.